Bakit nga ba ang hirap gamutin ng cancer? Nagawa na natin ng paraan ang kuryente, na-decode na natin ang buong human genome, at napuksa na natin ang smallpox. Pero sa kabila ng bilyong-bilyong pisong ginugol sa research, wala pa rin tayong tiyak na lunas sa sakit na nakakaapekto sa mahigit 14 million katao at sa kanilang pamilya sa kahit anong oras. Kaya kung curious ka kung bakit ang hirap patayin ng cancer, tara, pag-usapan natin. Hi guys! Ako po si Doc Brian, isang cancer doctor. Dito sa channel ko, tinatalakay natin ang mga importanteng bagay patungkol sa cancer in simple and clear Tagalog terms. At ngayon, sasagutin natin ang tanong na bakit mahirap patayin ang cancer. Kasi sa totoo lang, kahit advanced na ang medisina, maraming namamatay pa rin sa cancer. Pero bakit? Ang katawan natin ay binubuo ng trilyong-trilyong cells, parang mga brick na bumubuo sa isang bahay. Bawat organ natin, puso, baga, at tay ay gawa sa cells. So, halimbawa, ito si Mr. X. Ilalabas ko ang mga laman loob niya. Meron siyang atay, meron siyang bituka, meron siyang lapay, meron siyang tiyan, o yan, stomach. Ngayon, example lang, ito, gamitin natin yung atay. Pag tinignan natin yan sa microscope, yan, closer look, titignan natin sa microscope, binubuo yan ng milyon-milyon na cells. Cellula. Sa loob ng bawat cell na yan, merong DNA. Yan ay parang makina na araw-araw nagtatrabaho. So, yung DNA na yan, meron yan instruction manual. Ito, instruction manual ng katawan natin na nakarecord dyan kung paano gumagana ang isang cell, kailan ito dapat huminto, kailan siya nagdi-divide, at kailan siya dapat mamatay. Kung may problema sa cell na yan, dapat kusa siyang mamamatay. Ito ay tinatawag na apoptosis. So yan po ang normal na process. Pero minsan, may mali. Nagkakaroon ng mutation dito sa DNA. Ang kaidahilanan po ng mutation sa DNA ay pwedeng galing sa radiation, chemicals, virus, o minsan malas lang, random error sa kopyahan. So halimbawa, ito po yung mutated na DNA. So, kaya imbis na tama ang manual ng katawan natin, kung mutated ang DNA or genes, maling manual po ang ginagawa niya. Normally, ang cells ay may schedule. Magdi-divide lang sila kapag kailangan at may limit. Pero kapag may mutations na sa genes na nagko-control sa cell division at cell death, nawawala na ang preno at tuloy-tuloy na ang cell division. Kapag walang control, magdi-divide ang cells hanggang sa magsiksikan na ang mga cells sa isang lugar. Kaya nabubuo ang tumor sa isang organ. At kung malignant ito, pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan. Isipin mo ang katawan parang factory. May control room ang bawat makina. Ito yung cell. Kapag nasira na ang switch, yung laging nakabukas at walang control, magkakaroon ng overproduction. At kapag nasira na ang quality control, dyan nagkakaroon ng disaster. May tinatawag tayong proto-oncogenes, oncogenes, at tumor suppressor cells. Ito ang parang quality control ng ating katawan. Normal itong bahagi ng DNA natin. Sila ang responsable sa pagpapadivide ng cells kapag kailangan. Halimbawa, ito proto-oncogenes. Ito ay normal. Sila ang nagsasabi ng go signal, parang traffic light, nag-green kapag kailangan, at nagre-red kung hindi kailangan. Sila ay responsible for growth and cell division. Gumagana lang ito kapag kailangan. Halimbawa, kapag may nasirang tissue o kaya sa normal na lumalaking bata. Pero kapag ang proto-oncogenes ay nagkaroon ng mutation, ito ay nagiging oncogenes. So ito ay tinatawag na oncogenes. Ito na yung masamang bersyon. Kung sa traffic light, lagi lang itong naka-green light. Walang red light, hindi na tumitigil. Lagi lang go kahit hindi na kailangan.
Meron din tayong tumor suppressor genes. Kung ang oncogenes ay ang accelerator, ito naman ang preno. Sila ang nagsasabi, teka lang, hindi ka dapat mag-divide. O may sira ka, kailangan mong mamatay. So, sa normal na cell, ang tumor suppressor gene ay nagbe-break na tumigil yung cell sa pag-divide kung may sira. Pero kung mutated ang DNA, maling manual yung sinusunod niya, sira rin yung tumor suppressor gene. So, tuloy-tuloy ang pag-divide ng cells. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Hit mo na yung notification bell. Mag-subscribe ka na. Kung alam na natin na may mutation, may oncogenes at tumor suppressor genes, bakit tuloy pa rin ang cancer? Naalala nyo ba ang sinabi ko kanina? Sa bawat araw ay trilyon-trilyon ng cells ang nade-develop sa katawan natin. Minsan, may nakakalusot dahil ito sa risk factors. Una, radiation, kagaya ng UV rays sa araw, X-ray sa ospital, or radiation therapy, yung mga na-expose sa bomba or malapit sa nuclear power plant. Kapag sobra o walang proteksyon, nakakasira ito ng DNA. Ikalawa, chemicals, lalo na sa sigarilyo. Ito ang isa sa pinakamalalang sanhi ng cancer. At kahit hindi ka naninigarilyo, pwede kang ma-expose as second-hand smoker sa mga tao na naninigarilyo sa paligid mo. Alam nyo ba, 1 out of 4 cancer deaths ay dahil sa paninigarilyo. Pangatlo, chronic inflammation or injury. Yung paulit-ulit na irritation, kagaya ng GERD, hepatitis, o kahit anong sugat na matagal bumaling, pwedeng mag-lead sa cancer dahil lagi nang umaandar ang repair system ng katawan. Pag laging naka-on, mas mataas ang chance na magkamali. Pang-apat, viruses. Alam nyo ba na may mga virus na pwedeng mag-trigger ng cancer, kagaya ng HPV, na pwede magdulot ng cervical cancer at anal cancer. Sunod ay hepatitis B and C, na pwede magdulot ng liver cancer. At panglima, genetics. Kung may lahi ka ng cancer, mas madali kang tamaan. Hindi ibig sabihin sigurado kang magkaka-cancer, pero mas konti lang ang kailangan ng mutation para mangyari ito. Kaya kung may family history ka ng cancer, kailangan mas bantayan natin ang ating katawan. Okay, alam na natin kung paano nagsisimula ang cancer. Pero ang tanong, bakit delikado? Bakit nakamamatay? Unang-una, ang cancer ay mabilis dumami dahil sa mutated DNA. Hindi sila marunong tumigil. Kapag padami sila ng padami, nabubuo ang tumor. Kapag lumaki na ang tumor, naiipit ang mga importanteng bahagi ng katawan. Diyan lumalabas ang mga simptomas katulad ng hirap paghinga, pagsakit, o pagdurugo ng tiyan o pagbabara. Pero ang mas delikado kapag kumalat na ang cancer sa ibang parte ng katawan. Ito ay tinatawag na metastasis. At pag ang cancer ay lumipat na sa ibang bahagi ng katawan, lalo na sa mga vital organs, katulad ng utak, baga, buto, at atay, mas lalong lumalala ang kondisyon. Ang mga organs na ito may mga importanteng trabaho, katulad ng paghinga, paglinis ng dugo, magbigay ng energy. Kaya kapag inatake na ito ng cancer, pwedeng bumigay ang ating katawan. Ang cancer cells, sobrang sipag. Laging nagdi-divide, laging gutom, parang hindi napapagod. Compare natin, ang normal na cell, nagpapahinga. Pero ang cancer cell, non-stop ang division. Ang cancer cell, walang pakialam kung nangunguha siya ng nutrients sa paligid, pati sa mga healthy cells. Kaya yung katawan nanghihina. Diyan papasok ang chemotherapy. Mga gamot na gawa para patayin ang mga fast dividing cells. Effective ito sa cancer. Ang problema, may collateral damage. Hindi lang cancer cells ang mabilis mag-divide. Pati buhok, balat at bituka na normal cell ay tinatamaan. Kaya may mga side effects katulad ng naglalagas ang buhok, nasusuka, nangangati,
or nakakabutas ng bituka. Kaya hindi madali ang gamutan ng cancer. Kasi kahit may gamot, may mga kasama itong side effects. But good news, meron tayong gamot panglaban sa mga side effects na yan. Dahil mahirap nang patayin ang cancer kapag kumalat na, dapat maaga pa lang, maagapan na natin. Diyan papasok ang kahalagahan ng cancer screening. Breast, colon, cervix, lungs, at prostate cancer, meron tayong test para dyan. Lalo na kung nasa edad ka na o may history ka sa pamilya. Gawin mo ring habit ang regular na check-up. Minsan, kahit wala kang nararamdaman, may nag-uumpisa na palang tumor sa katawan mo. Siyempre, malaking tulong rin ang lifestyle changes. Iwasan ang yosi at alcohol, iwas sa junk food at processed meat, kumain ng tama katulad ng gulay at prutas, kumilos, mag-exercise at matulog ng sapat. Kung maaga nating makita ang cancer, madalas pwede pa natin itong tanggalin. Pero kung huli na, kumalat na, mas mahirap na, mas mahal pa at mas delikado. So, in summary, magpa-screening, magpa-check-up at umiwas sa mga risk factors. Pero, hindi man natin kontrolado ang lahat, pero may mga bagay na kaya nating gawin. At kung may chance ng maagapan, huwag mong palampasin. Bagamat mahirap man patayin ang cancer, pero hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Sa tamang kaalaman, sa tamang screening, at sa tamang timing, mas malaki ang chance nating manalo. Huwag tayong matakot sa salitang cancer. Mas nakakatakot kapag tayo ay nahuli. Kung natuto ka sa video na ito, palike naman at subscribe para mas marami pa tayong ma-educate na kapwa Pilipino. Comment mo na rin kung may tanong ka na tungkol sa cancer na gusto mong sagutin ko sa susunod na video. Or naka-experience ka na ba ng cancer screening? Kamusta ito para sa'yo? Ako po si Doc Braille, ang cancer doctor ng bayan. Kita-kits sa susunod na video.